kapatid, isang pambihirang taon ang 2024 dahil isa po itong leap year. Pero alamin po natin, bakit nga ba tayo may leap year? Sa leap year, nadadagdagan ng extra days sa kada 4 na taon. Kaya ang laging 365 days na taon, nagiging 366 days tuwing leap year. Ang madalas na hanggang 28 lang na araw tuwing February, nagiging hanggang 29. Paliwanag po kasi ng mga astronomer. Sa totoo lang ay umaabot lang kasi ng 23 hours at 56 minutes ang pag-ikot ng mundo sa isang araw. Kaya kung titignan sa bawat araw, kulang po talaga tayo ng 4 na minuto para makabuo ng 24 hours. Iyong 4 na minuto na yon, kapag inipon sa isang taon, makakabuo ka na ng 6 na oras. At para makabuo ng isa pang araw, kailangan bumilang ng 4 na taon. Pero paglilinaw lang dito, bagamat madalas na tuwing 4 years nagkaka-leap year, maaari ring magkaroon nito basta ang tatapat na taon divisible by 4. At kung sa siglo ang usapan, by 400. Bakit nga ba ito tinawag na leap year? Sabi ng National Air and Space Museum sa Amerika, alinsunod po ito sa araw kung kailan natin ipinagdiriwang ang ating birthdays. Halimbawa, tumapat ang birthday mo last year sa Thursday, ngayong 2024, papatak na yan ng Sabado, imbis na Biyernes. Tumalon ng isang araw, leap year, ika nga. Sabi pa ng mga eksperto, mahalaga po ang leap year para maayos na masundan ng kalendaryo ang mga panahon o seasons. Ang pagkakadevelop po natin ito at ng ating kalendaryo, magandang patunay sa lagi po nating paalala, leap year man o hindi, na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Let's go to the beach. 1, 2, 3, let's go. Come on, girls. A few moments later. I want it, I got it. One more time. Oh my God, look at that face. Dangerous woman. I could die in this moment. I'm the bad guy. She's so beautiful. She looks kind. Duh. No! The boat is sinking. Remove one person if you want to survive. I'll kiss you goodbye. That's funny. Ain't it funny? Sorry. Feel sorry for yourself. One strike and you're out, baby. God, it's brutal out here. Go against Nikki, it's gon' cost ya. Switching in positions for you. Why y'all got to lie? So hey, let's be friends. I'm so successful. At least I'm alive. Look up in the sky, it's a bird. Okay. It's a plane. Light it up like dynamite. It's coming down on me. No! 2,000 years later. Talented, brilliant, incredible, amazing.
Amelia. Kalukuyang bumababa ang aktibidad o sitwasyon ng Bulkang Taal sa Batangas. Sa ngayon, nananatili pa rin nasa Alert Level 1 ang Taal Volcano sa kabila ng pagiging kalmado nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, maaari pang ibaba ang alert level nito kung patuloy pa rin na mamamalagi sa mababang aktibidad ang bulkan. Nakapagtala lamang ito kahapon, July 3 ng 1 volcanic tremor, 1,165 na tonelada ng pagbuga ng sulfur dioxide at nasa 1,500 na metrong taas ng plume o pagsingaw na napadpad sa bahaging hilagang kanluran. Ito ay mababa ng higit kumpara sa mga nakaraang naitatalang aktibidad ng Taal Volcano nitong mga nakaraang buwan. Hindi pa rin naman nagiging kampante ang mga otoridad dahil maaaring magbago ang sitwasyon nito anumang oras, kaya patuloy pa rin ang pagbabantay sa Bulkang Taal. Let's go to the moon. Come on, girls. Yeah, 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 yeah. 1, 2, 3, let's go. BTS, let's go. 2,000 years later. I put my makeup on like a 5-year-old. I like to use lip liner. I'm so hungry. Please give me food. Yes, I do the cooking. Thank you, baby. Let's rock and roll. Oh my god, what is that? Oh my god! He's so tall and handsome as hell. Ugly. Ooh. I did it again. Oh, now we gotta go? I could die in this moment. Oh no. Time to say goodbye. Now we got problems. I can make the bad guys good for a weekend. The temperature's rising in here. It's not that serious. Trust me, I know that. Naitala ng PVOX ang phreatic eruption o mahinang pagputok sa Bulkang Taal kaninang madaling araw.
Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, ang phreatic eruption na ito ayon sa PHIVOLCS ay tumagal ng 13 minuto. Ito rin daw yung kauna-unahang phreatic burst ng Taal Volcano ngayong 2024. Maliwanag na nababanaag ang kabuuan ng Bulkang Taal magtatanghali kanina. Pero bago yan, nagpakawala muna ang Taal ng makapal na usok pasado alas 5 ng umaga kanina. Ayon sa PHIVOLCS, nagka-phreatic eruption sa bulkan kung saan 13 minuto ang itinagal nito. The phreatic eruption, isa lang, between 5:11 to 5:24. Lumikha ito ng plume o pagsingaw na may taas na 2,400 meters. Ang phreatic eruption, normal na nangyayari raw sa mga aktibong bulkan gaya ng Taal. Phreatic eruption happens when you have hot materials coming into contact with water. So parang nag-preprito ka, di ba? You have lagyan ng tubig, kakaroon ng steaming. So parang ganun lang nangyari. Walang naitalang ashfall sa mga bayang nakapaligid sa bulkan. Hindi rin nakapagrehistro ng volcanic smog o VOG ang PHIVOLCS. Ito ang kauna-unahang phreatic eruption sa Taal ngayong taon. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Taal. Bawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island o pulo na itinuturing na permanent danger zone. Ace, base sa monitoring ng state volcanologist na PHIVOLCS ay hindi naman na daw nasundan ang phreatic eruption na ito kaninang umaga. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.